May isa akong tanong para sa'yo, diretso mula sa mga materyales na pinadala mo. Paano kung lahat ng alam natin tungkol sa pagiging isang epektibong leader, yung pagiging decisive, strategic, at laging in control, ay may kulang na isang napakahalagang sangkap? Hmm, Yan ang mismong puso ng aklat na tatalakayin natin ngayon, ang Surrender, Leading Under God's Authority, ni Chris R. Velasquez. Ang misyon natin, alamin kung bakit ang ideya ng pagsuko ang isinasabing susi sa tunay na kapangyarihan. At aminin ko nung una kong nabasa yan, medyo kumunot ang noo ko. Pagsuko? exactly. Hindi ba't sign of weakness yan? At yan mismo ang unang binabasag na ideya ng aklat. Ang pagsuko dito ay hindi pagkatalo o pag-give up. Actually, it's presented as a strategic strength, a deliberate act of shifting your source of power. At yan ang aalamin natin. Paano binabago ng mindset na to ang lahat, from your daily decisions up to the legacy you want to build. Sige, pasukin na natin yan. Para lang sa konteksto mo, ang may akda, si Chris R. Velasquez, ay isang missionary pastor sa Pilipinas. May higit 25 taon karanasan na siya. So ang mga insights dito, hindi lang galing sa teorya. Pinaghalo ito ng malalim na kaalamang biblikal at mga totoong karanasan sa trenches, ika nga. Oo, grounded talaga. Ang unang malaking konsepto na sinalubong ako ay yung tinatawag niyang paradox of surrender. Oo. Kasi isipin mo, sa isang mundo na ang sukat ng success ay kung gaano kakakontrol, bakit eksaktong kabaliktaran ang isinusulong niya? Bakit sa pagbitaw daw makukuha ang tunay na otoridad? Kasi ang argumento ng aklat ay fundamentally countercultural ang pamumuno na nakasentro sa Diyos. Sinasabi nito na ang mga leader na hinahangaan natin sa kasaysayan lalo na sa Biblia ay hindi naging dakila dahil sa sarili nilang galing. Ang common denominator daw nila, isinuko nila ang kanilang mga plano, ambisyon at ego sa isang mas mataas na gabay. It's not about abdicating responsibility but about changing the power source. Dito ako naging interesado. Kasi ang ginamit niyang pangunahing halimbawa ay si Moses. Kadalasan, iniisip natin si Moses bilang yung A-type, powerful leader na humati sa dagat, di ba? Oo, yun agad ang image. Pero ang pinapaalala ng aklat, kung babalikan mo ang Exodus 3 and 4, nung una siyang tinawag, he was full of self-doubt. Sinabi niya sa Diyos, sino ako para gawin to? Hindi ako magaling magsalita, baka hindi sila maniwala sa akin. Inisa-isa niya lahat ng kakulangan niya. Tama. At yan ang aha moment na gustong iparating ng aklat. Hindi pinili ng Diyos si Moses dahil siya ang pinakakwalifikado sa papel. Pinili siya dahil sa kahandaan niyang aminin na hindi niya kayang mag-isa. Ang transformation niya into a great leader ay hindi nagsimula nung naging confident siya sa sarili niya. Nagsimula ito nung sumuko siya sa tawag despite his fears. Doon lang pumasok yung divine power. So, ang aral dito ay hindi be perfect, kundi be available. At ang pinaka-ultimate example ayon sa aklat ay si Jesus. Oo, at ito ang sukdulang paradox. Ang may hawak ng lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay pinili ang landas ng paglilingkod o servanthood, hindi dominasyon. May isang sipi sa Matthew 20 kung saan sinabi niya sa mga alagad niya, ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila. Ngumit, hindi dapat maging ganyan sa inyo. Sa halip, ang sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. It completely flips the world's model of leadership on its head. Ang pagsuko ay hindi pagiging passive. Ito ay pagpili ng ibang uri ng kapangyarihan. Okay, I get the concept, the why, pero let's get practical. Madaling sabihin na surrender, pero sa totoo lang, it sounds very abstract. Paano mo gagawin yan sa Lunes ng umaga kapag may hinahabol kang deadline at nagkakagulo ang team mo? Hindi pwedeng bahala na, di ba? Hindi talaga. May framework ba ang aklat para gawing itong active principle, hindi lang passive feeling? Meron. At dito na pumapasok ang practical toolkit ng aklat. Inilatag niya ito sa 3 haligi. Ito yung kailangan para manatiling nakatayo ang surrendered leadership. These are humility, trust, and obedience. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Okay, let's unpack those. Unahin natin ang humility o pagpapakumbaba. Mahalagang linawin, ayon sa aklat,
Na ang humility dito ay hindi self-depreciation o yung pagtingin mo sa sarili mo bilang walang kwenta. Ang definition niya ay accurate self-assessment. Ito yung malinaw mong pagkilala sa mga kalakasan mo, pero kasabay nito ang pag-amin sa iyong mga limitasyon. At sa katotohanang, hindi mo alam ang lahat. Sinasabi ng aklat na ang humility ang lupa kung saan nagaganap ang transformasyon. Without it, walang pwedeng tumubo. I like that analogy. So kung walang humility, sarado ang isip mo. Hindi ka makikinig sa feedback ng team mo, hindi ka hihingi ng tulong, aasa ka lang sa sarili mong limitadong kaalaman. Ito yung recipe for disaster sa isang leader. Precisely. Humility is what keeps a leader teachable and collaborative. Ito yung nag-aalis ng ego sa kwarto para manalo ang best idea. Hindi yung idea mo lang. So kung ang humility, ang fertile ground ika nga, parang kailangan pa rin ng tulay para makatawid papunta sa divine action. Dito na ba papasok yung konsepto ng trust o pagtitiwala? Diyan na nga. At inilarawan ito sa aklat bilang ang tulay patungo sa banal na kapangyarihan. Ang tiwala ay hindi lang isang passive feeling. Ito ay isang aktibong pagpili na manalig sa Diyos, lalo na kapag ang sitwasyon ay salungat sa ating sariling loika. Mahirap yan. Kasi bilang leader, tinuruan tayong maging data-driven, magplano, mag-mitigate ng risks. Paano mo babalansihin yun sa pagtitiwala sa isang bagay na hindi mo nakikita? Ang magandang halimbawa na ginamit sa aklat ay si Nehemiah. Si Nehemiah ay isang brilliant strategist and project manager. Nung pilano niyang itayo muli ang pader ng Jerusalem, sobrang detalyado ng plano niya. May logistics, may security detail, may resource management. Pero kung babasahin mo ang aklat niya, bawat kabanata ay puno ng panalangin. God, give me success. God, remember me. God, strengthen my hands. Ipinapakita nito na ang plano at pagtitiwala ay hindi magkalaban. You make the best plan you can with the wisdom you have. And then, you trust God with the results you cannot control. So it's not trust instead of plan. It's plan and trust. That makes more sense. At ang panghuli sa tatlong haligi ay obedience o pagsunod. Paano ito naiiba sa tiwala? Kung ang tiwala ay ang paniniwala sa isip at puso, ang pagsunod ay ang faith in motion. Ito ang nagiging aksyon. Ito ang nagpapatunay na totoo ang tiwala mo. Binanggit ng aklat ang James 1:22 na nagbabala na huwag tayong maging tagapakinig lamang ng salita, kundi maging tagatupad. Sinasabi dito na ang pagsunod, kahit sa maliliit na bagay, ang siyang nagbibigay sa isang leader ng moral authority at kredibilidad. Ito ang nagbabago sa pamumuno mula sa isang posisyon lang sa org chart tungo sa isang misyon na may buhay at may layunin. Okay, malinaw sa akin yung tatlong haligi. Humility, trust, obedience. Ngayon, isa sa mga pinaka-powerful na sections para sa akin sa material mo ay yung side-by-side comparison ng dalawang uri ng pamumuno. Dito talaga naging sobrang linaw ng kaibahan. O ito yung paghahambing sa ego-driven leadership at spirit-led leadership. Parang checklist siya na pwedeng gamitin for self-assessment. Sa ilalim ng ego-driven, ang mga desisyon ay madalas na nakabatay sa takot. Takot na magkamali, takot na hindi ma-promote, takot sa sasabihin ng iba. Ang impluensya ay nakukuha sa pamamagitan ng posisyon, ng status, ng kontrol. At ang sukat ng tagumpay, recognition, kita, market share, mga external na bagay. Ito yung default setting ng mundo, di ba? Ito yung itinuturo sa maraming business schools. Sa kabilang banda, ang spirit-led leadership ay isang complete reversal. Isang 180-degree turn. Sa spirit-led, ang paggawa ng desisyon ay nagsisimula sa panalangin, sa paghingi ng karunungan. Ang impluensya ay hindi galing sa title mo, kundi sa tiwala at integridad na binubuo mo sa paglipas ng panahon. At dito, ang pinakamalaking pagkakaiba. Ang tagumpay ay sinusukat sa epekto sa buhay ng iba, sa paglago ng mga taong pinamumunuan mo, at sa katapatan sa misyon na ipinagkatiwala sa'yo. Pero teka, maging practical tayo. Kung CEO ka ng isang publicly listed company, hahanapin pa rin sa'yo ng board ang kita at numero.
Paano mo ibebenta sa kanila ang ideya na ang sukatan ng tagumpay ay epekto sa buhay? Hindi ba't magkakaroon ng conflict doon? Yan ang isang napakagandang tanong. At yan din ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga case study sa aklat. Hindi niya ito iniiwan sa teorya. Ang isang halimbawa na binanggit ay si Truett Cathy, ang founder ng Chick-fil-A. Ah, yes. Madaling isitin na malulugi ka kung isasara mo ang business mo tuwing linggo, lalo na sa isang high-pressure fast food industry. Para sa mga business consultant, yan ay katumbas ng pagtapon ng 17 ng potential revenue mo. Pero para sa kanya, non-negotiable yon. That was an act of obedience and trust sa kanyang mga prinsipyo. Ang resulta, naging isa ito sa mga pinaka-iconic, pinakamamahal at pinakakumikitang brand sa Amerika. Ipinapakita nito na ang pagsunod sa prinsipyo at ang pagiging profitable ay hindi magkakalaban. In fact, ang katapatan sa prinsipyo ay pwedeng maging isang powerful business strategy, hindi hadlang. Nagiging competitive advantage pa pala. At ang gusto ko dito, hindi lang ito puro spiritual talk. Binibigyan din tayo ng mga practical na gawain. What's fascinating here is kung paano ito ginawang applicable sa araw-araw. Halimbawa, may mga mungkahe para sa daily surrender rituals. Pwedeng 15 minutes sa umaga na ilaan para sa panalangin at pagbasa na isinusuko mo ang agenda mo para sa araw na yon. Meron ding reflective journaling para i-track mo yung mga moments kung saan nanaig ang ego mo at ano ang naging resulta kumpara nung nag-let go ka. Small, consistent actions. May binanggit din na dual lens approach ang aklat na sa tingin ko ay mahalaga para sa mga taong baka isipin na para lang ito sa mga nasa simbahan. Oo. Ang dual lens ay ang pagsasama ng kaalaman mula sa Biblia at ng mga napatunayang leadership frameworks mula sa mundo ng business at psychology. Halimbawa, yung servant leadership. Ah, kay Robert Greenleaf. Yun la, ang core idea ay unahin ang pangangailangan ng team mo bago ang sarili mo. O yung authentic leadership kung saan ang focus ay sa pagiging totoo sa iyong values. Ipinapakita ng aklat na hindi magkalaban ang mga ideyang ito at ang spiritual principles. In fact, ang biblical leadership daw ang orihinal na servant and authentic leadership model. So, nagiging tulay ang aklat para sa mga negosyante at professionals na gustong mamuno na may integridad. Okay, so matapos nating pag-usapan ang paradox, ang tatlong haligi at ang dalawang uri ng pamumuno, ano ngayon ang kabuuang mensahe nito para sa'yo? Kung iisa-summarize natin ang thesis statement ng aklat, ano ito? Ang pinaka-core argument niya ay ito. Ang tunay, efektibo at pangmatagalang pamumuno ay hindi nagmumula sa paghihigpit ng hawak o sa human control. Nagmula ito sa isang radikal na pagsuko sa otoridad, karunungan at timing ng Diyos. It's a complete paradigm shift. At ano ang ipinapangakong resulta o benepisyo ng paradigm shift na ito? Kasi ang isang leader ay pwedeng magtanong, okay, susuko ako. Anong mapapala ko at ng organization ko dyan? Inilatag ng aklat ang ilang malinaw na benepisyo. Ang una ay personal transformation. Sinasabi dito na kapag ang pagkakakilanlan ng isang leader ay hindi na nakatali sa kanyang tagumpay o posisyon, nawawala ang bigat ng imposter syndrome. Hindi ka na kumikilos dahil sa insecurity o takot na ma-expose. Nagkakaroon ka ng internal stability na hindi kayang ibigay ng anumang promotion o papuri. I can see that. Nababawasan yung pressure to be perfect. Ano pa? Pangalawa, nagbibigay ito ng clarity in decision-making. At isipin mo ang epekto nito sa analysis paralysis, yung pakiramdam na hindi ka makagalaw dahil sa dami ng options at data. Sinasabi dito na kapag malinaw na, ang ultimate goal mo ay sumunod sa Diyos at maglingkod sa iba, para kang nagkaroon ng isang napakalakas na filter. Agad mong matatanggal ang mga desisyon na maganda lang sa papel pero hindi talaga tugma sa misyon mo. It simplifies the complex. So, hindi ka na lang nagtatanong ng, is this profitable o is this popular? Ang una mong tanong ay, is this faithful? That's a powerful filter. At ang pangatlo na sa tingin ko ay pinakakailangan ng maraming leader ngayon ay ang emotional and spiritual renewal. Ang pamumuno ay nakakapagod. It can burn you out. Sobra. Sinasabi ng aklat na ang surrendered leadership ay isang kalayaan mula sa bigat ng sobrang agkontrol at pagkabalisa.
Kapag tinanggap ng isang leader na hindi niya kailangang dalhin ang lahat ng pasanin mag-isa, na may kasama siyang mas makapangyarihan sa kanya, nagkakaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng bagyo. It becomes a sustainable form of leadership that renews you instead of drains you. Matapos nating suriin ang mga sipi mula sa surrender leading under God's authority, malinaw na ang mensahe nito ay isang malaking hamon sa modernong konsepto ng pamumuno. It's a shift from being a boss to being a steward or katiwala. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi sa pagtitiwala sa isang may hawak ng lahat ng sagot. If we connect this to the bigger picture, ang ideya ay hindi ang pag-alis ng mga hamon. Ang mga problema, ang mga krisis, ang mga mahirap na desisyon, mananatili ang mga yan, walang magic wand. Ngunit ang pagsuko ay nagbibigay sa iyo ng ibang pananaw, ng mas malalim na lakas ng loob, at ng katatagan para harapin ang mga ito. Ito ang pagbabago mula sa pagiging isang self-made na leader na umaasa lang sa sariling talino at lakas, tungo sa pagiging isang leader na ginagabayan ng spirito na kumukuha ng lakas mula sa isang mas malalim at hindi nauubos na balon. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo pagkatapos ng lahat ng ating napag-usapan, isipin mo ang iyong trabaho, ang iyong pamilya, o anumang aspeto ng buhay mo kung saan ikaw ay namumuno. Saang partikular na desisyon o sitwasyon ka ngayong nahihirapan dahil sa pagnanais mong kontrolin ang lahat ng resulta? Ano ang isang bagay na mahigpit mong hinahawakan? At ano nga kaya ang posibleng magbago kung kahit bilang isang eksperimento lang, susubukan mong bitawan ang hawak mo at isuko ang kalalabasan nito sa isang mas mataas na otoridad?